Nito pong nakalipas na July 9, 2025 ay humarap po si Ginoong Brad Garlinghouse. Siya po ang CEO ng Ripple at siya ay humarap sa Senado ng Amerika. Ang kanyang pagsasalita ay naging napakahalagang sandali sa patuloy na debate kung paano po dapat i-regulate ang mga digital assets tulad ng XRP. Hindi lamang po basta depensa ang ginawa ni Ginoong Garlinghouse, kundi ipinakita po niya ang tunay na halaga ng XRP bilang bahagi ng hinaharap ng financial system ng Amerika. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, nakikita natin dito ay walang iba kundi ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. At ang ating pinakaunang tanong ay ano po ba ang layunin ni Ginoong Garlinghouse sa kanyang testimonya? At sabi rito ay shared through Bales exposed. His message moved beyond courtroom rhetoric to lay out a broader case that XRP and its underlying technology deserve room in America's financial infrastructure. Ayan ang mensahe po ni Ginoong Garlinghouse na ibinunyag rin sa post ni Bale sa X, ayan po nakikita natin, ay hindi po tungkol sa mga kaso kundi sa hinaharap. Nilinaw po niya na si XRP ay may mahalagang papel sa modern system ng payment ng Amerika. Ipinakita po niya na ang technology sa likod ng XRP Ledger ay maaasahan para sa mabilis at murang cross-border transactions. Para kay Garlinghouse, panahon na para bigyan ng puwang sa XRP sa opisyal na financial ecosystem ng bansa. Sa market impact, kapag tanggapin po ng US government sa XRP bilang bahagi ng financial infrastructure, tataas po ang demand nito lalo na sa mga bangko at saka international payment providers. Ngayon ay paano naman niya ipirinisenta ang argumento ni Ripple? Ayan. Ang sabi po rito ay rather than dwelling on past litigation, Garlinghouse used his floor time to make a forward-looking pitch. He emphasized Ripple's mission to enable money to move like information, positioning XRP and the XRP Ledger as tools built from the ground up for high-speed, low-cost cross-border settlement. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Hindi na po tumutok si Ginoong Garlinghouse sa mga lumang kaso laban kay Ripple. Sa halip ay ginamit po niya ang pagkakataon upang ipakita ang layunin ng kumpanya. At yan po ay gawing kasing bilis ng impormasyon ang paggalaw ng pera. Ipinaliwanag po niya na si XRP at ang XRP Ledger ay sadyang ginawa para sa mabilis at murang international payments. Ang mensaheng ito ay tumama sa mga senador na gusto ng innovation sa halip na limitasyon. Sa market impact, ang ganitong narrative ay nagpapalakas ng tiwala ng mga institution at pwedeng magdulot ng mas mataas na presyo kapag nakumbinsi ang mga regulator. Ano naman ang ipinakita niyang ebidensya ng compliance-first approach ng Ripple? Sabi po rito ay according to his testimony, Ripple's compliance-first posture, evidenced by its licensing footprint in institutional clients, is proof that crypto innovation need not operate outside law. Ayan, binigyang diin ni Ginoong Garlinghouse na si Ripple ay sumusunod sa mga batas mula pa noon. Mayroon itong legal licenses at kilalang institutional clients, patunay na posibleng umunlad ang kripto nang hindi lumalabag sa regulasyon. Ang compliance-first strategy ng Ripple ay nagpapakita po na kaya ng crypto projects na magtagumpay kahit may regulated system. Sa market impact, kapag tuluyan pong nakilala ang Ripple bilang regulation-friendly, maaari pong tumaas ang kumpiyansa ng malalaking bangko na gumamit ng XRP bilang settlement asset. Bakit naman po mahalaga ang issue ng regulatory clarity? Ang sabi naman rito ay the CEO asserted that a lack of regulatory clarity has stifled meaningful progress in the United States, discouraging firms that seek to remain above board. Ibig pong sabihin yan ay ayon po kay Ginoong Garlinghouse, isa sa pinakamalaking problema ay ang kakulangan ng malinaw na batas tungkol sa kripto sa Amerika. Dahil dito maraming kumpanya ang lumalabas ng bansa upang magpatuloy sa kanilang innovation. Kung magiging malinaw ang patakaran, mas maraming negosyo ang mananatili sa US at gagamit ng XRP bilang ligtas na paraan sa pagproseso ng pera. Sa market impact, ang regulatory clarity ay laging
trigger ng bullish sentiment sa market dahil nag-aalis po ito ng takot at uncertainty sa mga investors. Sunod na tanong ay paano po niya kinausap ang mga policy makers? Sabi po rito ay Garlinghouse appealed not just to industry insiders but to policy makers who worry about consumer protection, financial stability, and economic leadership. Hindi lamang daw sa crypto community nakatuon si Ginoong Garlinghouse, kundi pati sa mga policy makers na nag-aalala sa proteksyon ng consumers at sa katatagan ng ekonomiya. Ipinaliwanag po niya na kung magtutulungan ang gobyerno at crypto companies, maaaring maging sentro ng innovation ang Amerika. Nilinaw niya na gusto ng Ripple na maging katuwang ng mga regulator at hindi po kalaban. Sa market impact, ang ganitong mensahe ay maaaring magbukas ng pinto sa mas maayos na pakikipag-ugnayan sa mga regulators at mas magandang imahe ng XRP sa US market. Ano naman po ang legal na background ng testimonya ni Ginoong Garlinghouse? Sabi po rito ay Garlinghouse Senate remarks came against the backdrop of years of litigation between Ripple and the SEC. A 2023 decision had reached a nuanced conclusion. Certain XRP sales were deemed securities while others were not. Ayan, ang kanyang pagharap po sa Senado ay naganap matapos ang higit 3 taon laban sa SEC. Nitong nakalipas na taong 2023, nagpasya po ang korte na ang ilang bintahan ng XRP ay securities, ngunit ang iba ay hindi. Dahil dito, nagkaroon ng mas malalim na usapan kung paano talaga dapat i-classify sa XRP. Ang testimonya ni Ginoong Garlinghouse ay pagkakataon upang itulak ang malinaw na batas kaysa puro kaso. Sa market impact, ang pagtatapos po ng legal uncertainty ay pwedeng magpataas ng presyo ng XRP dahil mawawala po ang takot ng mga investors sa posibleng sanction. Ano naman ang Clarity Act at bakit ito mahalaga? Sabi rito ay Garlinghouse explicitly urged Congress to pass the Clarity Act HR 3633, legislation intended to bring stable definitions and jurisdictional boundaries to digital asset regulation in the US. Hinimok daw po ni Ginoong Garlinghouse ang Kongreso na ipasa ang Clarity Act o House Bill number 3633 na layuning bigyan ng malinaw na definisyon ang mga digital assets. Kapag nais sa batas ito, magkakaroon ng malinaw na gabay kung alin ang securities at alin ang commodities. Para kay Ripple, ito ang susi para tuluyang makaalis si XRP sa gray area ng batas. Sa market impact, kapag naaprubahan ito, maaaring magkaroon ng mass entry ng institutional investors dahil po sa legal assurance na pwedeng magdulot ng long-term bull run para kay XRP. Paano naman po tinanggap ng iba ang Clarity Act? Sabi po rito ay observers at the hearing also underscored a shared theme. Digital assets do not fit neatly into existing regulatory boxes. Former regulator testimony Massad echoed that crypto should be treated as technology. Yan, maraming eksperto sa hearing ang sumang-ayon kay Ginoong Garlinghouse. Ayon sa kanila, hindi dapat ituring ang crypto bilang simpleng investment lamang kundi bilang technology. Iminungkahi rin ni dating regulator Timothy Massad na dapat flexible ang batas upang makasabay sa bilis ng pagbabago sa digital space. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay po ng pag-asa sa mga pro-crypto lawmakers. Sa market impact, kung sundin po ng mga regulator ang technology-first approach, magiging mas madali ang adoption ni XRP at iba pang digital assets sa traditional na banking system. Ano naman po ang implikasyon ng testimonya ni Ginoong Garlinghouse sa hinaharap ni XRP? Sabi po rito ay by aligning Ripple's technical arguments with congressional priorities, he sought to elevate XRP from a disputed asset to a potential building block of future financial infrastructure. Ang pagharap daw po ni Ginoong Garlinghouse ay hindi lang depensa kundi pagpapakita na handa si Ripple na makipagtulungan sa gobyerno. Itinutulak niya ang ideya na si XRP ay hindi kalaban ng sistema kundi posibleng pundasyon ng modern global payments. Kung magtatagumpay ang kanyang mensahe, maaaring makilala si XRP bilang opisyal na instrumento sa mga transaksyon ng mga bangko sa Amerika.
Sa market impact, ang ganitong pagkilala ay maaari pong magbunsod ng napakalaking adoption wave at posibleng mag-angat ng presyo sa bagong cycle. At bilang panghuli, ang opinyon ko po tungkol dito ay ang testimonya ni Ginoong Garlinghouse sa Senado ay isang matapang na hakbang. Hindi lang ito simpleng pagtatanggol kay Ripple, kundi pagtataguyod ng bagong pananaw para sa buong crypto industry. Sa bawat salitang kanyang binanggit, ipinakita po niya na si XRP ay may kakayang maging tulay or bridge ng modern global finance. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang ganitong hakbang ay nagbibigay po ng malinaw na direksyon. Kapag naging matagumpay ang legislative efforts tulad ng Clarity Act, maring masaksihan po natin ang panibagong yugto ng malakwakang adoption ng XRP. Ang kanyang testimonya ay maring maging simula ng pagbabagong matagal na nating hinihintay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.